Hindi makawala sa akin, Tulfo. Cayetano may planong ikinagulat ng lahat. Yanig, bangag dito. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Boses ng Bayan PH. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Boses ng Bayan PH at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Naitatama po nila yung mga diskarte. Yung mga simpleng Ayan, diskarte. syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa Boses at video na matutunghayan natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon, walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Sir Badong Arateles, mga katunay. Pakibisita po yan, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Badong Arateles. Ipagpatuloy natin. Po ng mga prosecution. Napupuna po nila Alan Peter Cayetano. Halimbawa po, yung pag-withdraw na lang ng mga testigo. Di ba? Sila po nakapuna noon na sana pagka mag-withdraw, wag na pong magbigay ng dahilan kasi nakakapag-propaganda pa na kaya namin tinatanggal o hindi na isasalang si Zulaika Lopez dahil matatag na naman yung mga sinabi o mabigat na po yung ebidensya. Yun po ang sinasabi nila Luis To, kaya sila nagwi-withdraw. Nahalata Mabigat na ba yung ebidensya talaga? nila Cayetano na kahit hindi po sinabi ng kanilang mga testigo, nagbibigay po ng direksyon na sinasabi, hindi na namin imbitahin yung mga yan. Kasi nga, nasabi na ng maayos, etc. etc. Kawawa naman po, magiging one way na po, atake na lang na atake, yung mga yung mga anti-Duterte dyan sa ating pong korte. Wala na pong senator judge na magtatanggol po sa posisyon o sa patas na posisyon na lang. Huwag na yung posisyon ng mga Duterte. Anyways, eto naman po, nagsalita po si Erwin Tulfo, nasaktan din siguro. Siyempre, alam niyo po, pagka masakit po yan pag pinariringgan kayo sa mga na hindi kayo nakakapagtrabaho Hindi kayo nakakapagtrabaho ng maayos, masakit pong pakinggan yan. Kasi kung ikaw naman, nag-iimbestiga ka naman, paano ka masasaktan pag sinabi na dapat nag-iimbestiga rin ang sa flood control, di ba? Kung nag-iimbestiga, kung hindi ka nag-iimbestiga, ang trabaho mo yung mag-iimbestiga, talaga masasaktan ka. Ito po ang sinabi ni Erwin Tulfo, hinggil po. Pumalag po siya dito sa sinabi ni Alan Peter Cayetano. Ito po kasi yung sinabi ni Alan Peter Cayetano na nung binabanatan niya po yung NBI. Sabi ni Alan Peter Cayetano, payag naman kami na imbestigahan ako ng NBI dyan sa SEA Games o mag-imbestiga yung NBI sa SEA Games, pero mag-iimbestiga kaming minority. Inako na ni Alan Peter Cayetano. Sila na daw ang mag-iimbestiga sa flood control. At dahil nasaktan po yung Blue Ribbon Chairman, ganun po talaga di ba? So parang ang sinabi nga doon ni Senator Alan, para namang parang wala ako kasing tiwala ngayon sa Blue Ribbon Chairman, kaya kami na mag-iimbestiga mismo sa minority. Kasi sa totoo lang naman, Blue Ribbon Chairman, di ba? Wala naman talaga, hindi naman karapat-dapat talaga na maging Blue Ribbon Chairman si Erwin Tulfo, si Senator Erwin. 'Di ba? Dahil kahit pasabihin natin na sinasabi niya na hindi naman totoo yung ibinibintang sa akin ng 18 Marines. Hindi naman ako kasama diyan. Bakit nila ako binibintang? Kahit sabihin na pinagbibintangan pa lang siya o inaakusahan siya, hindi siya pwede talagang maging chairman ng Blue Ribbon kasi magiging bias 'yan. 'Di ba? Alanganin. Ang dapat na maging chairman diyan yung walang kasabit-sabit. Diba? Hindi dapat nila itulak si Erwin dyan at hindi dapat tinatanggap ni Erwin ang posisyon na yan. Yung tungkulin na yan. Mabigat yan Diba? Lalong-lalo na kung ikaw sabit ka. Anong magiging katwiran mo? Ano ipaglalaban mo? Ipaglalaban mo yung sarili mo once na mabanggit ka uli sa investigasyon ng mga saksi o may mga pagbanggit sa'yo na sino pang saksi. Magagalit ka sa kanila kasi binabanggit ka. Dapat hindi ganun. Diba? Dapat hindi siya kasama dyan. Kaya,
mas maganda, ibigay nila sa iba. Ngayon, siguro sinasabi ni Senator Alan na kami mag-iimbestiga sa flood control. Kasi yung flood control kasi kinakalimutan na nila. Ang talagang gusto lang talaga magbalik dyan sa usaping flood control na yan ay sila Senator Alan. Gusto talaga nilang imbestigahan yan. Dahil yan talaga ang pinakamalaking iskandalong nangyari sa bansa natin na dapat talagang malutas. So bakit ayaw nyo nilang pagbigyan sila Senator Alan, di ba? Kaya nga may mga nakulong dyan eh. Si Senator Marcoleta kaya nakulong dahil dyan sa flood control issue na yan eh. Dahil isa siya sa mga gusto na buksan niyang flood control issue na yan. At si Senator Alan naman ngayon ay parang kakasuhan. Di ba? Hindi natin alam kung ano ikakaso kay Senator Alan pero may mga nagiging chismis, mga alingaw-ngaw na bibigatan ng kaso kay Senator Alan. Parang baka mamaya kasuhan pa ng plunder si Senator Alan. Yung mga tipong kung sino ang gustong magbukas ng usapin ng flood control project, sila yung mawawala. Sila yung makukulong. Kaya ako uulitin ko yung sinabi ko, etong impeachment ni VP Sara, parang ito yung pantakip lang sa butas. 'Di ba? So para hindi pag-usapan yung impeachment na yan, ay para hindi pag-usapan yung flood control na yan, syempre parang dinivert na doon na nila itututok yung usapin dyan sa impeachment na yan, na baka maaari makalimutan na ng mga tao tong flood control issue na to. Pero sa totoo lang, hindi makakalimutan ng tao yan. Kung babalik ang alaala sa akin na yung bahay namin lumubog sa first floor, talagang maaalala ko yung flood control issue na yan. Ang angas-angas mo eh. Ang dami mong sinasabi na sausaw sa iba't ibang ahensya. Naman ikaw ang chairman ng Foreign Affairs, meron ka pa rin panukala. Nagbigay po ng panukala yan si Erwin Tulfo tinggil po sa relasyon natin sa China. Pero sa sarili niyang committee, hindi po man lang siya makapagtakda kung kailan yung susunod nilang committee hearing. Hindi pwede raw yan. Kaya nga siya nang jadyaan Kumbaga parang display na lang din siya sa Blue Ribbon Kapag pinakailaman niya dyan, di gagraduate siya dyan. Ito po ang sinabi ni Erwin Tulfo. Mayroon po kami mga investigation na gagawin sa flood control. So, ikamo, relax lang. Wag masyadong hot. Dadating po tayo dyan. Sus! Hindi po natin titigilan yung flood control na yan. Aks naman, hindi titigilan. Siya nga nagsabi, move on po kay Tulfo. Dagdag niya, hindi rin aniya ang impeachment court ang tamang lugar upang talakayin ang usapin ng investigasyon sa SEA Games dahil nakalaan ang paglilitis para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Pero ang masakit nito kay Erwin Tulfo, pinamukha sa kanya na wala talaga. Ngayon ito Erwin, alam nyo kung ano-anong katwiran mo Ito ang pagkakaiba ng Blue Ribbon, baka hindi po alam. Sabi nga ng kanyang kapatid na sabihin Bitag Tulfo, newbie pa lang to. Bagong senador. Bagito. Mas pinahawak agad ng Blue Ribbon. Bakit nyo naman pinipersecute? Pareho po si Erwin, tsaka to si Erwin po, at tsaka to si Wing Gatchalian, pumapalag po pag may nakakapuna na hindi sila gumagampan ng trabaho nila. Bakit nyo kasi tinanggap yung trabaho na yan? Oo. Erwin Tulfo, hindi ka po pwedeng makapalag dyan. Alam mo kung bakit, Erwin? Mayat maya, may baha. Konting ulan lang, may baha. At ginawa po ang Blue Ribbon Committee, isa lang po ang dahilan kung bakit po ginawa ang Blue Ribbon. Ang Blue Ribbon Committee po ay ginawa para mag-imbestiga ng mga katiwalian ng mga tao sa gobyerno. Oo. Yun po, siya lang po ang tanging committee na ginawa para mag-imbestiga. Daig ka pa ni buhat po ng nagreorganisasyon, no? Buhat po na magkaroon ng reorganization yung nakuha nyo uli yung 13. Yung nakuha nyo yung 13, daig ka pa ni Risa Ontiveros, kahit walang katuturan, imbestiga ng imbestiga. Nag-imbestiga na siya nakapag-imbestiga na sa barilan sa Tacloban. Ngayon, may inimbestigahan. Kahit to hindi natin na iintindihan kung bakit siya nag-iimbestiga Ikaw, Erwin Tulfo. Yung flood control, di imbestigahan. Lagi silang iwas. Kung tutusin, hindi pwedeng hawakan ni Senator Erwin yan Lalong-lalo na ngayon, alam naman natin na dikit sa administrasyon si Senator Erwin. Kasi kapag once na ikaw ay mapunta sa Blue Ribbon, kailangan wala kang kinikilingan dyan. Wala kang pinoprotektahan dyan. Kailangan maging transparent ka dyan. So, paano ka magiging transparent dyan?
Halimbawa, kung masasangkot, kaibigan mo o malapit sa'yo, ano ang gagawin mo? 'Di ba? Mahirap lang, kaya hindi dapat si Senator Erwin dyan. Si Senator Erwin Gatchalian naman, kita naman natin, sa pagiging Senate President, alam naman natin na mabigat ang pagiging Senate President at hindi basta-basta. Kita nyo naman yung ginagawa ni Chis, lalong-lalo na kung magkakaroon ng mga ganitong trial. Yung tipong hindi mo naman alam ang tunay na gagawin mo dahil talagang mga nakakaalam lang yan ay abogado. Kaya nga dapat ang maging Senate President talaga is yung abogado, yung talagang may alam talaga eh. 'Di ba? Kaya bakit yung isinisiksik yung mga sarili nyo sa mga pwestong hindi naman kayo fit? Bakit kayo pumapayag na ilagay kayo dyan? Di ba parang ang nangyayari is parang nagiging tau-tauhan na lang kayo. Yun ang iisipin sa inyo ng mga tao. Na parang pinapasunod lang kayo, mga display lang kayo dyan, sususian kayo kung anong oras kayo pagagalawin. Po, wala kaming pakialam sa ibang komite. Pwede ngang gawin na lang komite ng ang trabaho nyo na lang sa Senado, mag-imbestiga na lang sa flood control. Payag kami. Oo. Hatiin nyo na lang. Oo, pwede naman. Oh, meron pong Webes at totoo Biyernes. yan. Pwede naman pagsabay-sabayin yan eh. Di ba yung flood control issue tsaka impeachment? Pwede naman yan. Kasi talagang importante sa amin. Kung tutusin nga sa akin, hindi importante impeachment ni BP Sara. Kasi sa totoo lang, para sa akin, si BP Sara ay inosente. O sasabihin, parang alam mo naman na inosente talaga, ganito. Wala kayong pakialam sa paniniwala ko. Kung sino man magkokomento sa akin ng gano'n. Alam ko sa paniniwala ko, sila may paniniwala na si BP Sara ay guilty at talagang may ginagawang hindi maganda. Ako naman, wala silang pakialam sa paniniwala ko dahil alam kong si BP Sara ay inosente at pinupolitika lamang dito. So, ang kailangan ko talagang malaman is kung sino talaga yung mga sangkot dyan sa flood control na dapat talagang managot. Mula ulo hanggang paa. Diba? Kasi hanggat hindi nalulutas yung flood control na yan, hindi matatapos ang katiwalian sa atin sa bansa na to. Hanggat hindi nananagot yan. Kaya dapat talaga mapanagot yan. Kaya yun ang pinaka-importante. Dahil taong bayan lang naman dahil pera lang naman ng taong bayan lagi ginagamit yan, di ba? Ang taong bayan na naghihirap kumita ng pera tapos magbibigay pa ng buwis para maitulong sa bansa natin pero wala naman talagang nangyayari. Ang gumagamit lang ay yung mga politiko at mga taong nakikinabang lang sa pinaghirapan ng taong bayan. Kaya importante talaga sa aming mga taong bayan na malaman at mabuksan yung kaso ng flood control project na yan. Na wala po kayong impeachment. Anong balak mong gawin? Wala lang. Mapapakamot ka na lang dito kay Erwin Tulfo. Tapos ngayon pag nagsalita, meron kaming gagawin, wag siyang hat. Hindi po si Alan Peter Cayetano ang mainit sa pag-iimbestiga nyo. Yung mamamayang Pilipino po, hinahanap-hanap na yung pag-iimbestiga mo. Yan talaga ang totoo. Ang mamamayang Pilipino ang naghahanap talaga ng investigasyon sa flood control. Kaya nga napaka walang yan ng ibang mga nagsasalita na hinahanap daw ng taong bayan, hinihiling ng taong bayan, mas hinihiling ng taong bayan pag-usapan at maimbestigahan si BP Sara at maituloy ang impeachment. Sino? Sino yung mga humihiling? Yung mga kadikit nila? Yung mga kadikit nila na mga nakapwesto ngayon na kung sino yung mga nadidiin o napagbibintangan? Yun ang pinapakawalan nila sa kalsada na halos mabilang mo lang sa daliri mo. Diba? Tayo nakikita natin halos milyon-milyon. Kita nyo naman sa iglesia pa lang. Ang gusto talaga ng iglesia at pinaglalaban ng iglesia ay matigil na ang katiwalian dito sa ating bansa. So paano matitigil ang katiwalian sa ating bansa? Kailangan talaga makulong at malaman natin talaga kung sino ang mga taong gumawa niyan. So wala kang ibang dapat gawin, Tulfo, kundi i-open ang flood control issue na yan. Yang investigasyon na yan. Para magkaroon ng kasagutan ang hinihiling ng milyong-milyong katao. Oh, eto po. Dagdag pa, ito pa sinabi. Tiniyak ni Tulfo na hindi uurungan ng Blue Ribbon na masusing pagsisiyasat sa naging paggastos sa flood control funds. Alam mo, Tulfo, may sinabi ka eh. Erwin, may sinabi ka, kaya nag-aalala kami na baka tuluyan na kayong hindi mag-imbestiga. Ang sabi mo, mag-move on na tayo. Ayun. Move Panay on. na lang daw flood control, flood control. Yun ang trabaho mo eh. Yun In fact, hindi lang dapat flood control. Na may posibilidad na makalimutan yung investigasyon na yan. Ang iniimbestigahan mo. Oh. Hindi ka lang dapat nag-iimbestiga ng flood control. Dapat lahat pa ng katiwalian. Flood control nga, hindi mo na maimbestigahan eh. Oo. Paano pa ibang katiwalian? Flood control, hindi mo maimbestigahan. Paano pa yung mga tulay, yung mga
yung mga proyekto ng mga pagre-repair na wala po tayong ibang proyekto. Wala po malalaking proyekto si BBM, panahon ni BBM. Mas malaki po ang budget. Eto po, may nakita na naman ako. Oo nga, parang wala akong nakitang na-achieve niya na malaking proyekto. Hindi ka tulad ni PRRD nun di ba? Dami natin yung sa may Dolomite, mga, di ba? May mga ano ba siya? Madami. Para sa akin, pinakamalaking proyekto ni PRRD yung talagang maisalban na tayo sa pandemic. Kaya ako, paulit-ulit ako nagpapasalamat kay PRRD talaga ng mga panahon na yan. Na talagang hindi tayo pinabaya ang mga Pilipino. Kaya paano kaya kung hindi si PRRD ang presidente ng mga panahon na yon, di ba? Hindi natin alam kung saan tayo pupulutin. Binenta na po yung atrium sa Makati. Panay naririnig natin, benta. Benta ng lupa dyan sa Alam mo, mga adik ang hilig magbenta eh. Iya. Benta naman ngayon sa atrium Makati. Ano, Benta wala na tayo pera? na naman. Panay ang naririnig natin. Wala po napapakita na malalaking proyekto. Yung big projects na mga tulay, mga ganun. Wala eh. Ang nakikita po natin na nahe-headline, panay, benta na naman yung atrium sa Makati. Binenta na naman yung lupain sa Naiya. Benta dito, benta doon. Sunod baka pati Pilipinas maibenta na. Isa pa, utang dito, utang doon. Utang lang yan. Utang, benta, walang proyektong makita. Ayan, yan yung mga proyekto. Benta, utang. Tapos, eto na nga po yung pagkakataon, Erwin Tulfo, meron tayong committee na ang tanging trabaho, hindi pala tanging trabaho, pangunahing trabaho, mag-imbestiga. Kung may katiwalian, dapat may nag-imbestiga. Sino po yun sa Senado? Correct. Blue Ribbon Committee. Sa kasawiang palad, very busy sa pagsawsaw kung saan-saang issue. O eto po, sabi ni Erwin Tulfo, hindi niya raw uurungan yung pag-imbestiga. Wag mong urungan. Mag-imbestiga ka na lang. Ang dami mong sinasabi. Hindi ko... At para kasing madaling magsalita. Madaling magsalita pero ang hirap niyang gawin. Hindi kayang gawin. Hindi magagawa ni Senator Erwin yan. Siguro kung magagawa niya yan, is parang si Lacson lang din yung nandiyan. Diba? Parang si Lacson lang din. Pero kung si Senator Erwin, gagawin niya talaga yung ginagawa nila Senator Marcoleta, Senator Alan, na bangga kung sino ang dapat mabangga. Nako. Di natin alam kung kaya niya talaga. uurungan. Para sa akin kasi pang radyo tsaka TV lang si Senator Erwin eh. Wala, doon lang tayo bumilib sa kanya, sa kanila, sa mga tulpo, di ba? Pero pagdating dito sa politika, simula nung mga nasa pwesto, mga nagbago na yung pananaw sa buhay eh, no? Hindi natin yan palalagpasin. Cool lang kayo. Masyado kayong hot. Ang dami mong sinabi. Ayaw po naming mga tuwiran kayo kung bakit walang investigasyon. Ang gusto namin, mag-imbestiga na kayo. Mag-imbestiga. Ano ba ang katwiran ni Tulfo? Bakit hindi siya nag-imbestiga? Ito yung ngunit di ba? Ito, tiniyak ni Tulfo na hindi urungan ng Blue Ribbon ang masusing pagsisiyasat sa naging paggastos sa flood control funds. Ngunit, eto malupit dito yung ngunit. Ngunit pa. Kailangan munang mabuo ang opisyal na komposisyon ng komite. Anak ng tinapay, paano raw siya mag-iimbestiga? Wala pa raw po ang mabuo ang komite. Ikaw lang nga hindi pa So parang hindi pa nila pinaghahandaan? Parang hindi niya inaasikaso? buo ng komite? Bakit si Ontiveros nakakadalawang imbestiga na? Dalawa na, yung barilan sa Tacloban. Tsaka ngayon, kahit hindi importante, nag-iimbestiga. Ikaw nangangatwiran ka pa rin, wala pa raw pong komposisyon ng komite. Takot daw kasi siya. Baka mamaya, syempre, tablahin siya. Tapos pati siya makulong. Anong wala pang komposisyon ng komite? May chairman, may vice chairman. Ano pa bang kailangan mong komisyon? Baka barangay chairman. Kailangan niya. Bakit hindi mo hilingin kay Gatchalian na magdagdag na? Yun lang kakatwiran mo kaya hindi kayo nag-iimbestiga dahil hindi kayo makabuo ng committee members, wala kayong mga miyembro. Ang galing po. Palakpakan po. Bakit po eto Erwin, kung kinakatwiran mo,
hindi pa raw buo yung komposisyon ng committee, bakit si Rizon Tiveros pa na yung investigasyon? Ibig mo sabihin, si Rizon Tiveros nakabuo ng committee? Oh, kahit walang kwenta. Nakadalawang investigasyon na eh. Hindi nga namin alam kung bakit nag-imbestiga eh. Oh, ano na nangyari ron, Rizon Tiveros, sa inimbestigahan mo sa Tacloban? Wala. Napagbawal mo na ba yung laro? Mantakin mo, pati yung mga laro nga naman, no? Yung mga laro pinagbabawal. Ano namang connection nun? Alam nyo, kahit ipagbawal niya yung laro, no? Kung talagang yung, syempre, yung tao, yung bata talaga, eh, may ganong mindset, eh, wala na. Hindi niya mababago yun kahit pagbuburahin niya yung mga laro. Katulad niyan, may binaril na angkas o ano bang ano yun? Yung taxi driver. Tsak yan, may mag-iimbestiga na naman yan. So, Antiveros Lian. Okay, hindi ka namin tatantanan eh. Kasi pinakamalaking korupsyon yung flood control eh. Yes. At ang huli mong binitawan Erwin Tulfo, ang huli mong binitawan, mag-move on na tayo. Move it ba 'yon? Tsak yan, imbestigahan na naman ng mga senador yan. Oo. Basta may viral issue, Marami na naman makikisaw-saw dyan. Basta sa viral issue nga naman. investigasyon. Oo. Eh, yung ano nga eh, kahit sabihin natin na yung flood control ay viral issue, di pwede. Di pwede tayo bangga. Tayo baka malas eh. Oh, Kita mo, Marcoleta bangga, kulong. Ngayon, Senator Alan Cayetano gusto bangga, flood control. Ayan, mukhang makukulong din. Parang ganun. Siyempre, Senator Erwin, ayoko kulong. Ayoko tabla aking mga tropa. water source in Laguna, binenta na naman sa Aboitiz. Grabe. Benta ng benta, no? Hanggat may mabibenta, no? Kailan daw posibleng mabuo yung komposisyon? Hindi ko maintindihan kung ano yung sinasabi niya hindi mabuo. Ano po ba yung kinakailangan buuin? Eto tanong eh. Okay lang sana, Erwin, kung walang nakakapag-imbestiga eh. Nakakadalawa na po si Ontiveros ng investigasyon. Hindi mo pwedeng ikatwiran, meron pang impeachment. Hindi po katwiran yan. Si Kiko nakapag-imbestiga na rin. Ewan ko lang kung ano yung mga iniimbestigahan nila. Hindi kung 3 taon pala yung impeachment, ibig sabihin, 3 taon din niyang hindi imbestigahan yung flood control. Mga mindset ni Tulfo eh, no? Kaya tapos bumanat ka pa ng wag kang hot. Masyadong hot si Boy Banat eh. Mayroon po kaming mga investigasyon na gagawin sa flood control. Kamo, relax lang. Wag masyadong hot. Talaga naman kung ano na lang si Boy Banat. Eh kahit na anong pang-asar mo kay Alan Peter Cayetano, at least nakikita namin nagtatrabaho siya dyan sa impeachment. Oh, yes. At least may silbi siya dyan sa impeachment. Parang hanggang dyan lang si Erwin Tulfo. Wala na yung tunay na Tulfo talaga. Ikaw, kailan ka magkakasilbi sa Blue Ribbon? Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Boses ng Bayan PH at ating natunghayan ng boses at video na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Badong Arateles. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.